Hello. We are back again, guys. Hold up. Hold up. Hello. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Dort, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, live frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment, giving nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit, pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild, wag kayong aalis. Ano reaction? Hulto edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, para sa apparition. Mga pre, what's up mga pre? Kahapon lang tayo nag-live, ngayon live ulit. Siyempre, masipag. Eto, may mga nakita ko sa YouTube, mga abandoned na lugar sa Pilipinas. Tara nga, tirahin niya natin to. Niulat ng Philippine 10 minutes lang show. Dapat pahabain natin to. Ito po, meron po. Sige nga, ano nga natin to? Tirahin natin to. Abandoned hotel. habang patuloy na dumarami ang populasyon ng Pilipinas, nakakatuwang malaman na may mga lugar pa rin sa bansa na Ayan no, yung El Fraile. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Dort, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, live frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment, giving nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit, pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild, wag kayong aalis. Ano reaction? Hulto edition. Sumigaw buong
Di ba dyan pumunta sila Boss Rino? nanatiling abandonado o halos walang nakatira. Mayroong isang bagay tungkol sa To, mga abandonado at pinagmumultuhan na lugar na patuloy na nakakaakit sa mga yan, diplomat. tao lalo na sa panahon ngayon. Ngayon, ang Ayan, diplomat, paborito ko yan. mga ito ay itinuturing na mga monumento ng kasaysayan at mga alaala ng mga taong nakakita ng maluwalhating Ito yung ruins daw na sinugod ng mga pirata, di ba? Tama ba ako? taon ng kani-kanilang panahon. 10 abandonadong mga lugar sa Pilipinas. 10. Fantasy World, sa Lemery, Batangas. Meron palang ganyan dito sa Pilipinas, sa parang Disneyland, Fantasy World. Ito ay isang kastilyo sa isang burol sa Lemery, na nakatayo sa 30 hektarya ng lupa, na itinampok sa ilang lokal na palabas. Ayan o, ang ganda oh. Sinasabi nilang, Disneyland of the Philippines, na hindi natapos ng Ayun nga, parang Disneyland nga, sinasabi ko nga eh. medieval theme park ang mga nakaplanong atraksyon nito. Noong 2000, iniulat ng Philippine Daily Inquirer na ang proyekto ay inaasahang nagkakahalaga ng 17 na bilyong piso, at magbubukas ang Sayang oh, 17M. Sayang yun. Parang tinapon lang ng ganun-ganon. operasyon pagsapit ng 2005. Ngunit sa kasamaang palad, ang financier ng proyekto ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi bago matapos ang construction, na naging dahilan upang di matuloy ang kanilang mga plano. Sayang oh, ang ganda pa naman ng view. Pag nandito, talo ang EK dito. Sigpustahan. Kung nabuto, walang kwenta yung EK dito. Ang dating maliwanag Ayun oh, ang ganda oh. Kung nabuto, wala yung EK, promise. Maganda ng EK, di ba? Pero ito, parang mas maganda to kung nabuto, sayang lang. na harapan ng kastilyo ay lumalala na ngayon. The Ruins, sa Talisay City. Ang unang bahagi ng ika-20 siglo, si Don Mariano Ledesma Lacson ay nagtayo ng kanyang Ano naman itong Talisay? Ay, itong The Ruins. Ito ba yung sinugod ng mga pirata? 10 silid na Italyano na mansyon bilang pag-alaala sa kanyang asawa, na namatay sa panahon ng pagbubuntis ng kanyang ika-11 anak. Matatagpuan Medyo creepy nga. Medyo creepy na to. sa isang plantasyon ng asukal sa lalawigan ng Negros Occidental, sinadyang sunugin ng mga Sa Negros. gerilya ng World War II Filipino na ginamit ng sandatahang puwersa ng US ang gusali upang maiwasan ang mga sumasalakay na puwersang Hapones na magamit ang gusali bilang headquarters. Ang intensyon ay sunugin ito hanggang sa lupa. Ngayon ang ruins ay isang magandang destinasyon ng turista na may malapit na restaurant. Ito ay isang sikat na lugar para sa mga kasalan at iba pang mga sosyal na kaganapan. 8. Clark Air Base Hospital. Ito yung Clark. Yung Clark talaga legit yan. Yung mga pinagpupunta ka ng mga ghost hunter, yung Clark. Clark, Diplomat, yan yung mga pinupuntahan nila. Diyan sila mga napupunta yung mga ghost hunter. Kasi marami daw dito, kahit kay MJS at saka yung kay Kabayan, pinupuntahan yan. Sa Angeles, Pampanga. Ito ay matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone, ay orihinal na ginamit noong World War II at Yun ang creepy oh. Vietnam War. Gayunpaman, ang Pinasabog pala to dati. buong lugar ay naapektuhan sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Grabe pala yung pinatubo nun ano. At ang ospital ay inabandona at iniwan. Naniniwala ang mga lokal na minumulto ang ospital na ito dahil sa dami ng mga hukbo na nasawi doon. Ang napabayaang infrastruktura ay lumilikha ng mga partikular na kakaibang acoustics, na kung saan, kasama ng kadiliman sa loob ng mga silid, ay madaling mahikayat ang isa na maniwala sa mga hindi makamundong pangyayari. 7. Water Parang Splash Island naman to. Fun, sa Sucat, Parañaque. Ang unang water fun ay Malapit-lapit lang sa Parañaque lang parang Splash Island. itinayo sa Santa Mesa sa Maynila noong 1990s. Ang kasikatan nito ay nagbunga ng 2 pang lokasyon, isa sa Fairview at isa sa Sucat.
Ang huli na tinatawag na Water Fun Drive ay may kasamang napakalaking swimming pool, mga slide, at mga exhibit Ayan, parang Splash Island nga, oh. na may temang hayop. Gayunpaman, ang mga slide ng water fun ay nagresulta sa hindi mabilang na mga aksidente na humahantong sa tuluyang pagsara nito. Dami sigurong namatay rito. Nagpetisyon ang mga residente para sa pagsasara nito dahil naapektuhan nito ang supply ng tubig sa mga residential areas. Sa residential siya nakakuan. Paco train. Hindi ko naman ito napunta napunta ako sa Paco ah. Ani, Paco Train Station, sa Paco, Manila. Ito ay itinayo noong 1914 bilang isang grand neoclassical na terminal ng Main South Line at ng Cavite Line. Ang sikat na Amerikanong arkitekto na si William Parsons ay nagdisenyo Hindi ko to nakita nung pumunta ako sa Paco. ng Philippine National Railway Paco Station, na nakapattern sa Pennsylvania Station ng New York City. Nauuna ito sa pagtatayo ng iba pang kilalang istruktura ng Maynila, tulad ng Metropolitan Theater, Manila Post Office, at kasalukuyang Eto, nakakatakot din to, tong Manila City Hall. Hindi lang to abandonado pero nakakatakot, creepy daw rito. Manila City Hall. Noong World War II, ang Paco Railroad Station ang lugar ng madugong labanan. Ang pag-agaw ng istasyon ay hudyat ng pagbagsak ng mga huling puwersang Hapones ng lungsod. Ang nasirang istasyon, na ngayon ay isa sa mga endangered landmark ng Maynila, na ngayon ay natatakpan ng Skyway Project. 5. Aduana Building o Saan naman to? Intramuros. Madami din palang abandonado sa Maynila, no? Kala ko kung sa norte lang. Marami rin pala dito sa Metro Manila. Customs House, sa Intramuros, Manila. Ang istruktura ay unang natapos noong 1820s, ngunit ang matinding pinsala na dulot ng isang lindol noong 1863, ay pinilit na sirain noong 1872. Ang istruktura ay muling nasira noong World War II, at hindi nagtagal ay kinuha ng Central Bank Building. Ang Aduana ay Ayun, lumang-luma na, oh. nawasak ng isang napakalaking sunog noong 1979 at mula noon ay inabandona. Noong 1997, nakuha ng National Archives ang dalawang palapag na neoclassical na istruktura upang magsilbing kanilang opisina sa hinaharap. Bagamat nasira ito sa nakalipas na ilang dekada, simula noong October 2022, ang Aduana Building ay sumasailalim na sa malawakang pagsasaayos at pagpapanumbalik. 4. Old Diplomat Hotel, sa Ito yung paborito ko, yung Diplomat. Ayan, no. Paborito ko yan. Ilang beses ako nakapunta dyan, pero hindi. Isang beses na ako nakapasok sa loob. Kaya lang, hindi na ako nakapasok sa loob after nung bumalik ako. Nakapunta lang ako dyan sa Diplomat, pero yung bumalik ako, bawal na sa loob. Dominican Hill, Baguio. Noong 1913, ang Dominican Order ay nagtayo ng Dominican Hill Retreat House sa isang burol sa Baguio. Sa una ay itinayo bilang isang retreat house para sa mga prayer. Ayan, retreat house nga talaga yan. Tapos naging Diplomat Hotel noong 1970s. Then, yung namatay yung may-ari niya si Agpawa, doon na siya naging abandoned. Ang gusali ay nawala ang orihinal nitong layunin pagkatapos ng pagsiklab ng World War II. Ang gusali noon ay nagsilbing kampo ng mga refugee upang makatakas sa hukbong Hapones. Nang maglaon noong 1970s, ang retreat house ay binigyan ng panibagong buhay. Ang gusali ay ginawang isang hotel, at ito na nga ang Diplomat Hotel. Ayan, sabi ko sa inyo tama ako, di ba? Hindi nagtagal ang negosyo Andito yan nasaan na yun? Alam ko na picturean ko yung landmark nun, teka lang. Wala na akong hahanapin sa Mactas. To. Kikita nyo. Yan.
ipinatayo bilang bahay bakasyonan ng mga Dominikano sa Dominican Hill, Baguio noong 1913 to 1915. Idinisenyo ni Father Roque Ruano OP yan yun, no? Pag pupunta kayo ng Baguio, guys, ito yung makikita nyo dyan. Yan yung landmark, yung retreat. Dominican Hill and Retreat House. Yan yung unang tawag sa kanya bago siya naging diplomat. Yan, no? Asa pa yung picture ko dyan? Yung picture ko dyan, no? Hey! Sige na, balikan na natin. Dahil permanenteng isinara ito ng may-ari noong dekada 80s. Ang lumang gusali ay isa lamang sa mga makasaysayang destinasyon ng turista sa Baguio ngayon. Oo, naging tourist spot na nga siya. 3. Fort Drum. Eto yung El Fraile. Yung kala Boss Rino, di ba? Dito yung nagmukbang sila, Boss Rino, nag 24 hours challenge pa sila. Tama ba ako? Ganyan eh, di ba? Tama nga yan ngayon. Sa El Fraile Island. Ito ay tila isang napakalaking barkong pandigma ay talagang isang konkretong isla na kilala bilang Fort Drum, o El Fraile Island, isang inabandonang post ng militar na mayroon pa ring kinakalawang na baril. Ang isla ay pinatag at itinayo pabalik halos mula sa simula gamit ang reinforced concrete, at iniugis sa pangunahing hugis ng isang napakalaking battleship. Upang makumplito ang hitsura, 2 napakalaking baterya ng baril ang na-install sa isla. Matapos mabawi ang Maynila noong digmaan, ang NAP unit na Fort Drum ng digmaan ay pinabayaan na lamang, na tila isa na ngayong ghost ship. Kaya nga eh, sa El Fraile, ayan no. Yan yun, di ba? Dalawa, Abandoned Puerto Azul, sa Ternate, Cavite. Isang malago na destinasyon noon kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumupunta dito, upang tamasahin ang mga tropikal na amenities nito, ngunit ngayon malaking bahagi ng resort ay nahulog sa pagkasira, sarado at inabandona na. Noong 1980s, noong bago pa ang resort, tinawag itong the Golf Capital of the World, at Asia's Paradise Resort, ngunit ngayon ay Ayun, no, nakakatakot na, ang creepy eh. parang isang bangungot na resort. Noon, ang napakalaking pasilidad ay may higit sa 300 mga silid na nakalat sa maliliit na kumpol. Ngayon ang Puerto Azul ay patuloy na gumagana, ngunit ang malaking bahagi nito ay inabandona at hindi limitado sa mga bisita. 1. Corregidor Island, sa Cavite. Ayan, yung Corregidor. Gusto ko rin puntahan yan. Historic din to. Ito, World War II. City. Ang isla ng Corregidor ay kinilala ng mga Kastila bilang isang strategic defense location noong sila ay dumating noong ika-16 na siglo. Pinangalanan nila itong Island of the Corrector dahil ito ang lugar kung saan lahat ng barkong papasok sa Maynila ay humihinto para sa inspeksyon. Mula noon ang Fortress Island ay naging lugar ng maraming labanan, mula sa digmaang Espanyol-Amerikano hanggang sa panahon ng kolonyalismo ng mga Amerikano. Ang pinakamatandang palatandaan sa isla ay ang parola na may petsang 1853, ngunit karamihan sa luntiang tropikal na Creepy sa Corregidor, oh. isla na ito ay pinangungunahan ng mga guho na nagpapakita ng matinding labanan na naganap noong World War II. Ang isla ay isa na ngayong itinalagang pambansang monumento at war memorial. Ang mga guho ay pinanatili sa alaala ng mga sundalong Amerikano, Pilipinas, at Hapon na nakipaglaban at namatay dito. Kaya nga, yun. Dami, ang creepy.
cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen, sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro, wag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2, oh, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction, multo edition. Slow-mo, zooming fan, high frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment, ibig nakita ko, full conviction. Guys, pakinggan nyo to, sabay kahit sa headset. May boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. From